ito hindi pa nalagyan. So marami pa tayong dapat anuhin, lagyan ng abono. Yan ang dami. Ito yung namatay sa init yun. Mamaya tanggalin natin ito mamaya. Tanggalin yung mga damo bago natin ilagay yung abono. Yan daw yung ginagamit ng iba pang pataba at saka kompleto na daw yun. Pag mayroon ka ng maraming madumi ng hayop, hindi mo na kailangan gumamit ng mga abono na nabibili sa mga tindahan. Yung abono pala natin na nilagay mga sir, ganito pa rin tulad ng dati. Yung maitim, parang ito ata yung tinatawag nila na 14-14, yung abono na pampabunga. Parang ganun yan, parang may halo siya na pampabunga, pampataba, double purpose na. Pero yung mga maliit na maliit na puno ng bagong tanim, hindi pa pwedeng lagyan daw kasi nababansot yung mga puno kapag nilagyan natin ng abono. Yung mga maliit na puno, yung bagong tanim, ibang klase ng abono yung nilagay natin, yung mga abono na kulay puti. Yung lagyan natin ng abono mga sir, yung nalaktawan na lang natin, mga ilang puno na lang to. Kailangan muna nating tanggalin yung mga damo bago natin ilagay yung abono. Ganito lang naman yung mahirap mga sir kapag pag maraming damo, hindi ka makapaglagay agad ng abono. Kailangan mo nang tanggalin muna yung mga yung mga damo. So kapag hindi natin tinanggal yung damo, yung tataba, sila yung mabilis na sumipsip ng abono. Dito sa pagbungkal ng lupa, kailangan kapag natamaan yung mga ugat ng sayote, dapat ilipat mo ng posisyon. Dito yung puno dito natin ilagay banda, medyo malapit lang.
Yun, ganito lang maglagay ng abono, mabilis lang. Yung paglagay pala ng mga abono mga sir, pwede mo naman ano lang yan, hindi mo na bungkalin, idiretso mo na lang ilagay yung ano. Kaso lang dito sa amin kapag ano, hindi kasi ito patag, so kapag hindi natin binungkal yung lupa, libing konti yung ano abono, pag hindi natin ilibing baka maanod lang, hindi kasi ito patag. Mas ano mas mabilis pa tumubo yung mga damo kaysa sa tanim. Lipat na naman tayo ng posisyon. Dapat ingatan lang natin na hindi masugatan yung mga ugat niya sa ilalim para hindi mamatay. Dito yung mga ugat ng ano mga sir, sayuti. Oh. Mga malalaki. Kahit dito lang natin banda ilagay malapit. Yung sabi ng iba mga sir, yung mga nakakaalam talaga, mas maganda daw abono yung ano, yung mga tae ng manok. Yan daw yung ginagamit ng iba pang pataba at saka kompleto na daw yun. Pag mayroon ka ng maraming ano, mga dumi ng hayop, hindi mo na kailangan gumamit ng mga abono na nabibili sa mga ano, tindahan. Yung ano pala mga sir, yung sayote, pwede yan kahit walang abono. Yung sayote hindi maarte, bubunga pa rin kahit ano, walang abono. Pero mas maganda pa rin yung merong anong mga sir, yung mga abono, kasi maganda yung bunga at saka tuloy tuloy. Yun kapag ano kasi walang abono, mga 2 linggo bago maka-harvest. Kasi yung ibang nagtatanim dito sa amin mga sir, hindi talaga nilagyan ng abono. Lalo na kapag ano, malamig yung lugar. Yung gusto lang naman ng mga ano, sayote, yung malamig. Saka may tubig, hindi mainit. Yan yung mga lugar na gusto ng mga sayote. Pero kapag mainit na lugar mga sir, kagaya ng mga sa mga ano, syudad, na kahit ilang abono pa ilagay mo, hindi talaga uubra yung abono kapag mainit din naman yung panahon. Useless pa rin yung abono. Malayuan lang kasi yung tanim ni Erpat dito. Kapag mataas naman yung ano mga sir, balag, halimbawa mga yung balag mga 2 hanggang 3 metro,
pwede ka mag ano, magtanim ng sayote na malapitan lang talaga. So kapag ano, malayo, malapit lang yung balag, dapat malayuan din yung tanim para kapag kumapal hindi masira yung balag mo. Pero depende kasi yan mga sir, kasi kung gaano kadami yung ano mo tinanim na mga puno ng sayote, ganun din kadami yung ano mo ma-harvest na bunga. So parang ganun lang yan. Ito mga dumi ng ano, kambing. And tumaba talaga yung mga puno. Meron pa akong natira doon mga sir na ano, dumi ng kambing doon sa mga sako. Pero hindi ko pa nilagay kasi plano ko doon ko yun ilagay sa mga may kabatuhan. Yan. Tumapa talaga yung mga puno kapag lagyan ng ano, mga dumi ng hayop. So kapag nagtanim kayo mga sir, kapag nagtanim kayo tapos marami kayong mga ano, dumi-dumi ng hayop, kahit anong mga hayop, baka, yung mga baboy, kambing, lalo na manok. Yung manok talaga mga sir, yun yung pinakamagandang abono. So dyan banda, lagyan din natin yan ng abono, pero tanggalin muna natin yung mga damo dyan. Kailangan natin tiisin yan, matanggal yung mga damo. Tapos yun dito sa ilalim, kailangan lagyan natin lahat ng abono para tag-ulan na kasi ngayon, pag bunga, dire-diretso na yung ano, pagbunga niya. Pati doon mga sir, yung dito papunta doon sa taas, hindi pa natin nalagyan. Doon sa malapit, doon sa may mga damuhan na tinabas natin. Doon pala parte mga sir, hindi ko pa naglagyan ng balag. Mag ano lang ako, mag schedule lang ako nung paglalagay ng balag dyan. Kasi hindi pa rin ako nakabili ng ano, yung mga tali para gawing balag, yung nylon. Yan, tingnan niyo, may, kung nakikita niyo dyan mga sir, dyan oh, yun pinakamalaking bunga oh, ang taba oh. Ito na naman yung aakyat para magbigay ng bunga. Pag marami ng bunga mga sir, kailangan na din natin mag-ipon ng mga pangsimilya natin. Siguro kailangan natin ng mga 200, kahit mga 100. Tanim natin dalawa-dalawa, tatlo. So kapag nagtanim tayo ngayong ano, panahon na ngayon, siguradong mabubuhay na kasi palagi nang umuulan dito sa lugar namin, tsaka malamig na rin. So yun mga sir, para hindi na to masyadong ano, humaba, kasi hindi pa namin natapos tong ano, pagtanggal ng damo tapos paglagay ng abono. Yun, tapusin muna natin yung ano natin video. At maraming salamat sa inyong pagtutok.